Ayon sa isang statistical survey na ginawa sa buong Asia, Pilipino ang nangunguna sa pinaka-stress na tao sa kontinenteng ito. Pumapangalawa naman sa pinakamainitin ng ulo palagi. Kaya naman, ang maliitin at daragi ng isang Pinoy ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na ika nga ng mga matatanda ay para ka na rin nagtampo sa bigas. Mga bobo! Mga bobo! Taong 2015 nang makasagupa ng kababayan nating si Eden Sonsona, ang undefeated na knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa super featherweight division na si Adrian Diamante Estrella na isang Mexicano para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa sagupang ito mga kaibigan, 40-1 betting favorite ang undefeated na Mexicano na kumbaga sa wedding, kapag tumaya ka, ang piso mo ay tamang 1,000. Dahil halos lahat ng manonood ay inaasahan na magiging isang madaling laban lamang ito para sa Meksikano at gagawin palabok lamang sa kartada ang kababayan nating Pinoy. Sapagkat sa kartada pa lamang nitong 22 panalo na 20 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talo, ay talaga namang iisipin mo na medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated na Mexicano ay mauuwi pala sa isang huge upset para sa heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sonsona kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat na advantage, ay baliwala naman ito kay Sonsona sapagkat tila alam na ng kamay ni Sonsona ang galawan ni Estrella o siguro umiral ng kademonyahan ng kamay ni Sonsona kaya gumalaw. Ayun, sapul si Estrella sa pagmumukha. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Mexicano matapos matamaan ng isang right hook. Ngunit ang ruling ng third man in the ring ay nadulas lamang daw sa balat ng saging itong hometown fighter. Sino ba yung walang kumain ng saging na hindi marunong magtapon sa basurahan? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sonsona na mahiyamo nagwawasiwas ng 2x2 na may pakong bakya sa dulo. Samantalang si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang ng pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counter punch na mahiyamo kuting na tamang abang sa tinapa ng kapitbahay. Bagamat heavy underdog itong si Sonsona sa laban, pinatunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Mexicano na pangmamaliit at pag-cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali sapagkat ang inaakala nilang easy fight at patabang bulati lamang sa kartada ni Estrella na si Sonsona ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican prospect na kumbaga sa pagkain, akala mo masarap na imbutido ang ulam, yun pala it's a prank lang na etyas ng kalabaw na hinulmang skinless. Halos 11 segundo pa lang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook kay Estrella na mahiyamo na hampas ng pambomba ng puso ang pagmumukha nito. Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Mexicanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang inuupuan matapos bumagsak ang kanilang pambato. Sinubukan pa naman bumangon ni Estrella, ngunit sa kasamang palad ay agad din inihinto ng referee ang laban dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito. 21 panalo, 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 12 talo at may isang tabla.
Yan ang kasalukuyang kartada ng kababayan nating si John the Disaster Hemino. Sa unang tingin, iisipin mong walang espesyal sa fighter na ito at aakalain mong isa lamang itong talo ng boksingero dahil sa dami ng talo nito. Yung tipong ginagawang pang-tune up ng mga papasibol pa lamang na boxer. Pero saan ka mga kaibigan? Sabihin na nating hindi kagandahan ng record ng fighter na ito. Pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa kapag siya na ang makakaharap sapagkat nakakabilaok din naman ang kamao nito. Sa katunayan niya mga kaibigan, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2016 sa binibuild up na 19 at walang talo na undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Clary ay nagawa nitong makascore ng upset. Ito ay matapos niyang inakaut sa unang round ang undefeated prospect. Nito ang ika-23 ng Nobyembre taong 2019, isa na namang undefeated record ang winasak nitong si Hemino. Ito ay nang makasagupa niya ang Noy 11-0 na si Arnold Alejandro na isang Amerikano para sa isang 8-round schedule super featherweight bout. Ang sagupang ito ay isa sa mga undercard ng rematch ng Wilder vs Ortiz na ginanap sa NGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Sa unang round pa lang ay nakascore na agad ng knockdown itong si Hemino matapos sumapul ang left hook sa mukha ng Amerikano. Nakatayo pa naman ito at nagawang magpatuloy matapos makarecover sa pagkaka-knockdown at nagawa pa nitong madomina ang sumunod na 4 na round. Ngunit pagsapit ng round 5 ay dito na nag-umpisang maging agresibo si Hemino na mahiyamo na karobus at tongkat aling kalabaw. At sa hindi inaasahan, biglang nagpakawala itong si Hemino ng isang solid right hook na tumama direkta sa nguya-nguyahan nitong si Alejandro. Kaya yun, bagsak ang Amerikano. That was pathetic. I don't think he's gonna get up, Felix. It's all over. John Hemino, one-punch knockout, flatlines. Alejandro here at the MGM. Oh my goodness! Boom! Ooh! Now that's it. He's out. He's out. Oh man! What a right by Hemino. We told you he looked a little better in the 5th round, and down he went. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakatayo ang undefeated prospect at nakascore na naman itong si Hemino ng isang upset sa ikatlong pagkakataon. Panalo ito via knockout sa round 5. I'm gonna do the same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He gonna walk out by his legs from ring, but I'm gonna destroy. I'm gonna smash him. Yan ang mismong sinabi ng unbeaten IBF title holder noon na si Dick the Raging Bull Darchinyan sa kababayan nating si Nonito the Filipino Flash Donaire. Ang ibig sabihin ni Raging Bull mga kaibigan dito ay matutulad lang daw si Nonito sa nangyari sa kuya niyang si Glenn Donaire. Babasagin din daw nito ang panga, gilagi at nguya-nguyaan nito na talaga namang saksakan ng kayabangan. Na kung atin niyang matatandaan, noong taong 2006, naglaban si Glenn at Darchinyan kung saan natalo si Glenn matapos itong sumuko sa ika-6 na round. Ito ay dahil nabasag ang panga nito sa kanilang laban matapos masiko noong round 3. And he shakes it afterwards, landing those good straight left hands, and that one came back and nailed. At mas lumala pa ng tamahan ng isang right straight noong round 6. There may have been a accidental clash of heads that created the jaw to be broken or the injury, and Tony Weeks said he granted that. Samantala, isang taon lang ang nakalipas ay nabigyan ng pagkakataon si Nonito upang sumabak para sa isang world title fight. Ito nga ay nang harapin niya ang tumalo sa kanyang kapatid na si Dick Darchinyan. Samantala,
Todo tier naman ang utol ni Nonito at mahiyamo sinalinan ng kapangyarihan ng kanyang utol. Sa laban na ito ay hangad din ng Pinoy na maipaghiganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay ng hambog na Armenian fighter. At halatang parang gusto ng dikdikin na parang bawang ni Nonito ang pagmumukha nitong si Dick Gerchinian. Mula sa super flyweight division ay bumaba itong si Nonito ng timbang patungong flyweight para lang makalaban itong si Raging Bull. Noong mga panahong ito, bit-bit pa ni Darchinian ang malinis na record na 28 panalo. 22 dito ay tinapos via knockout at walang talo. Samantalang si Nonito naman ay may 17 panalo. 10 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang. At halatang halata na bagitong-bagito pa ito. Halimaw na may tuturing sa flyweight division itong si Darchinian noong mga panahong ito, samantalang si Nonito naman ay hindi pa masyadong kilala at upcoming prospect pa lamang. Kaya naman sa kanilang sagupan ay heavy underdog ang Pinoy fighter. Ngunit pagdating sa mismong laban ay tila naging kabaligtaran ang nangyari sapagkat si Darchinian ang nagmukhang dehado sa laban imbis na si Nonito. Unang round pa lang ay nakailang beses nang kumonekta ang counter left hook ni Donaire sa pisngi ni The Raging Bull na mahiyamo tamang almusal ng kamao. There's a nice counter left hook by Donaire. The trick for Donaire was to counter well as Darchinian came in and for the... Ilang segundo bago matapos ang round 3 ay muli na namang kumonekta ang kaliwa ng Pinoy fighter at bahagyang nahilo si Darchinian na animoy lasenggong tumagay ng Alfonsong hinaluan ng gin bulag lambanog na may tandoy ice na binuro dahil sa paggewang nito. Oh, there's a good left hand that staggered Darchinian. Remember, he's never been hurt more twice in his career. Donaire sensing the moment. Darchinian battles back. Donaire marching forward. Pacing as another hard left hand to the chin by Donaire. Ironic that a left... Tapos na sana ang laban dito mga kaibigan. Ngunit kinulang na rin sa oras kaya hindi na nagawang mag-follow up ni Nonito para tapusin si Bakekong. Kung sa mga previous rounds ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na kaliwang suntok ni Nonito, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang Armenian fighter matapos kumonekta ng solid ang signature counter left hook ni Nonito sa mukha ni Darchinian. There's the jab. Finish him. Fatality. Sinubukan pa naman tumayo ni The Raging Bull dito mga kaibigan. Ngunit dahil din sa tindi at lakas ng sinalo nitong suntok ay kitang musak na talaga ito at hindi na kayang magpatuloy pa. Dahil dito ay tagumpay si Nonito na maiganti ang kanyang utol sa kamay ng hambog na si Darchinian at naagaw pa nito ang IBF flyweight title. At ang matindi pa nga dito mga kaibigan, dahil sa ganda ng knockout win nito ay itinanghal ito bilang 2007 Knockout of the Year at Upset of the Year ng The Ring Magazine. Matapos maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa madayang undefeated fighter na si Amnat Ruinrong noong taong 2016. Oh, look at that! And a traded hook. Counter left hook. Amnat was blocked, but Casimero's landed flush on the chin. And then finally, the left hook to the body. Ay muli itong itinapat sa isa pang undefeated fighter. At ito ay sa taga UK na si Charlie Edward aka Aguila na isang dating European bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing kung saan
Nagawa nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English National Boxing Competitions. Taong 2015 nang mapasa kamay nito ang Regional English Flyweight title at matapos nito ay ang WBC International Silver Flyweight title nang talunin nito ang kapwa Briton na si Luke Wilton via unanimous decision. Noong mga panahong ito ay bit-bit pa ni Edward ang malinis na kartadang 8 panalo, 3 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talo, samantalang si Cuadro Alas naman ay may 22 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang. Ito ang unang pagdepensa ng Pinoy sa kanyang titulo. Marami ang nagsasabi noon na masyado pang maaga para sumabak itong si Edward para sa isang major world title fight. Ngunit ayon niya mismo sa Briton ay kayang-kaya na daw niya at kumpiyansa siya na kaya niyang umiskor ng isang upset sa laban. May pagngisi pa nga ito na talaga namang nakakabuisit habang naglalakad patungo sa ring. At sa mismong weigh-in bago ang kanilang sagupan ay inangasan pa nito si Cuadro Alas, tapos nagsama pa ng mga marites na bingo player sa kanilang barangay na talaga namang nangingibabaw ang mga bunganga sa pag-cheer kay Charlie. Makikita pang sumisenyas ito at tila gustong ipahiwatig na maagaw niya ang titulo sa Pinoy Champion. Sa mismong laban ay makikita ang height and reach advantage ng Briton, ngunit kahit ganoon ay hindi naman ito naging problema kay Cuadro Alas at nangibabaw pa din ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. Ve şimdi maç alevlenmeye başladı gibi. 4. roundda. Şimdi bir aparkat. Arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor Filipinli boksör. İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. Sa round 10 ay dito na naglaho ng tuluyan ang pangarap ni Charlie Edward na isang maging world champion. Matapos sumapul ang isang napakalakas na counter left hook sa panga nito na sa sobrang lakas ay napaangat ang 2 paa nito. Ve bir sol koşe, inanılmaz bir sol koşe ve İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Tumayo pa naman ito at muling lumaban, ngunit hindi na siya binigyan ni Cuadro Alas ng pagkakataon upang makarecover at agad din tinapos ang laban. Lumipas ang mga araw, buwan, taon at nagpatuloy lang ang pamamagpag ni pambansang kamao Manny Pacquiao mula sa kanyang pagbangon hanggang sa may isang boksingero na naman ang winalang hiya at walang galang na bumastos kay Manny Pacquiao na bagamat hindi na ito bago sa ating pambansang kamao ay tila sumubra naman ang isang ito sa pangiinsulto na animoy gustong pabanguhin ng pangalan sa pamamagitan ng pagdikit sa isang alamat na maituturing sa larangan ng boxing na hindi naman siya nabigo at napagbigyan ng kanyang kahilingan at naisakatuparan ito. Ngunit bago ang laban ay katakot-takot na pangbabastos ang inabot ni Manny Pacquiao na pati ang pagiging relihiyoso ng ating pambansang kamao ay nadamay at sinabing ipapako daw niya sa krus si Pacquiao pagkatapos niyang talunin ito sa laban. You know, I know he likes to quote Bible verses, so I'll let you know he's getting crucified. Kung ano-anong kayabangan na lumalabas sa gilagid at nguya-nguyaan itong sikit one-time tourman na kesyo sobrang late daw ni Pacquiao at malaki daw siya masyado para dito at sinlaki lang daw ng palakang dinosaur ang bihas at kamay nito na sa madaling salita ay T-Rex arms daw ang tingin nito sa kamay ng ating pambansang kamao. Closer to a dinosaur. You know what I mean? I already said he's got these T-Rex arms. Everybody's talking about how fast he is. Man, Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. And they're like, woo! Sinabihan pa si Senator Manny na mag-basketball na lang daw at matanda na daw ito para sa pagboboxing. At kahit nga daw ang prime na Manny Pacquiao ay hindi daw uubra sa kanya at lalamunin lang daw niya ito ng buong buo. Go play basketball, man. You say you like to play basketball every day. Go shoot hoops with the guys, man. After July 20.
At kung sakali naman daw na siya ay matatalo, ay magbabaw daw siya sa gitna ng lona sa harapan ng maraming tao. Habang sinasabing, "O senador, ikaw ang pinakadakila sa lahat." Na parang may pagkasarkastik yung dating at tono na para bang sinasabi niyang imposible siyang matalo ng ating pambansang kamao. At sigurado na siya ang mananalo. Manny, if he beats you, I will bow down in the middle of the ring. I will bow down in the middle of the ring. I'll say, "Oh Senator, great is ye, oh Senator." Lahat ng pangtatrash talk nitong si Thurman ay sinagot lamang ng ating pambansang kamao ng isang matamis na ngiti at sinabing ang kanyang kamao na lamang ang magsasalita para sa kanya sa ibabaw ng lona. How do you respond to that? Well, I keep my mouth shut and let him talk. With my fist talk in the ring. Sa laban na ito, malalaman din kung ano ang masustansya. Ang pizza ba na sinawsaw sa RC ni It One Time Thurman o ang tinola na nilahukan ng manok panabong pampalakas sa bugbugan ni Senator Manny Pacman Pacquiao. At dumating na nga ang laban, sold out ang ticket sa arena. 14,000 ang sasaksi sa kayabangan at kaangasan ng hambog na si It One Time Thurman at ni Manny na tahimik lang. Sa mismong laban, ang tatahi-tahimik lang na si Manny ay nagmistulang halimaw ang datingan at tinginan. Grabe, nakakatakot, halatang manggugulpe. Kaya yung mga manliligaw sa anak na babae ni Senator Manny, palagyan nyo na ng masilya yung mga mukha nyo. Para kumapal, bawas sakit. Samantala, si Thurman ay tila na walang yabang at animoy tuta na namumutlang iniharap sa bulldog na asong may rabies. Unang round pa lamang, nasakmal agad ng kamao at bumengkong ang paa nitong si It One Time Thurman at ito ay pumlakta sa ibabaw ng lona matapos tamaan ni pambansang kamao ng humahagupit na T-Rex arms combination ang bodega at pagmumukha nito. Napatawa na lang sa sobrang gulat sa kanyang pagkakabagsak itong si Thurman na siguro sa loob-loob akala niya ay past prime na si Manny, mahina na at matanda, ngunit nagkamali siya. Nung second round naman, agad na namang nagulat si Thurman dahil di niya akalain na mas mabilis pa sa kanya ang 40 anyos na si Manny Pacquiao kahit siya ay 29 anyos pa lamang. Pinakitaan pa ito ni Idol Manny Pacquiao ng Ali Shuffle na talaga namang nagbigay ng matinding hiyawan sa mga tao bago matapos ang round. Nagpatuloy lang ang laban at nagmistulang punching mitts ang mukha nitong si Thurman at patuloy lang na niratrat ng mabilis na T-Rex arms combination. Ngunit hindi rin naman basta-bastang boksingero itong si Thurman, kaya nga naging world champion din ito eh. Nag-change plan ang kampo nito dahil lugi sila sa pabilisan sa ating pambansang kamao at hindi niya kaya itong sabayan. Kaya bahagyan nakabawi ito sa mga sumunod na round. Ngunit ang diskarte at kumpiyansa ni Thurman ay tila naglaho. Round 10, nagpakawala ng malakas na T-Rex arms body shot itong si pambansang kamao na sa sobrang lakas ng suntok ay nagmistulang unggoy na nalunod sa 10 feet na swimming pool ang pagmumukha nito. Dahil habol-habol nito ang kanyang hininga at iniluwa pa nito ang kanyang pacifier para makahinga ng maayos dahil sa sobrang lakas ng T-Rex arms body shot ng ating pambansang kamao.
Matapos ngang itanghal na panalo sa isang kontrobersyal na split decision ng ating pambansang kamao, ay sinaluduhan naman ito ni Kit one-time Turman at tinupad ang kanyang pangako na magbabaw kapag siya ay natalo sa harapan ng napakaraming tao, na nagbigay naman ng respeto ng ating mga kababayan dahil sa patas, malinis at matapang na pakikipagsabayan nito sa ating pambansang kamao. Ito ang patunay na bumagsak ka man sa laban ay babangon ka muli ng 10 beses na mas malakas kung iyo lamang pag-iibayuhin. Noong mga panahong si Manny Pacquiao ay nasa prime at kalakasan niya, pinulbos niya ang mga palegend na mga boksingero. At nung siya naman ay tumanda at naging past prime na, ay pinulbos naman niya ang mga mayayabang at malalakas na nasa prime na boksingero.